Naglabas naman ng Department of... Ito, baka good news ito, partner. Sige, para sige. hindi naman uminit ang Sige, ulo natin. sige. Ano? Ah. Naglabas ang Department of Budget and Management ng 1 bilyong pisong pondo Wow. para sa University of the Philippines system. Para sa palakasin pa yung Project NOAA. Aha. Partner. Ano ba to? Natigil to o nawala ng pondo, partner? Hindi itinuloy dahil nga sa... Kakulangan ng pondo. Hindi partner, sa totoo lang ang data niyan, nanggagaling din lang na naman sa pag-asa. Oo. Layunin ng pondo na yan na paigtingin pa nga yung AI-powered flood forecasting, predictive flood modeling, at real-time hazard assessment ng nasabing programa. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, layunin na magamit ang science, artificial intelligence at real-time information para mas maagang makakilo sa mga pamahalaan at makapaghanda ang mga komunidad bago tumama ang sakuna. Ayon sa DBM, nasa 935 million pesos ang inilaan sa research services habang 65 million naman para sa general management and supervision. Gagamitin din ang pondo niyan sa pagbili ng ICT, digital, technical at scientific equipment, pagkuha ng specialized personnel at pagtatayo ng operational support system. Ang Project NOAA ay pinatupad ng UP Resilience Institute at gagamit o gumagamit na nga ngayon ng AI-enhanced modeling, leader mapping at data analytics para sa mas maagang pagtukoy sa mga posibleng baha at iba pang hazards. Tanong partner, yan ba hindi kaya ng pag-asa? Alam mo naman, partner, kulang daw pondo ng pag-asa tsaka personal na sa ibang bansa na, partner. Bakit hindi nila ibigay na lang yung... Sa pag-asa na lang, partner, no? Bakit, kasi partner, sa totoo lang, yung mga data na ginagamit ng Project NOAA, nanggaling nan din sa pag-asa. Okay. Kaya, Baka magiging ano na ngayon pa, independent, partner. hindi, ba't mo nga kinakailan? Palakasin mo na muna yung main agency mo sa weather, sa weather, Yun yung na lang weather ang specialist. dagdagan ng personnel. Yun ang dagdagan mo ng personnel, yun ang dagdagan mo ng equipment, yun ang i-capacitate mo. Magandang idea yan. Bakit may pipilit yung isang ahensya na isang pag-aaral? Ito yung grupo nila, nila Lagmay. Dr. Lagmay, Pero, partner, sabi ko nga, kaya nga hindi na yan sinusugan ng mga nakaraang mga administrasyon kasi parang redundancy siya ng pag-asa. So kung may malaking pondo kang pwedeng ilaan, ibigay mo naman sa pag-asa. Ba't mo bibigay pa sa Project NOAA? Martes tayo ngayon, August 25, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, pamahalaan, naglaan ng higit sa 7.5 billion pesos na pondo para mabawasan ang electricity losses sa bansa. Bawasan lang, partner, ha? Baka mag-expect ka na wala na tayong babayaran sa yung mga system loss, di ba? Yan yung partner. Di pinasa nga lang din sa atin. Mga bagong unusual names kagaya ng pagong, pusa at belat kasama na umano sa mga receipts na nakalkal sa OVP confidential funds. Nationwide active attack drill ng DepEd ngayong araw ipinagbaliban bilang tugon sa pangamba ng mga psychiatrists. Senator Lauren Legarda muli namang humirit na palawigin ang kanyang medical leave hanggang September 2. Panibagong oil price hike. Umarangkada na! Aray! Ninyo mulak naman naming nakatulog habang nagmamaneho kaya inararo ang ilang establishmento sa Antipolo City. Bagyong Obed nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit magpapalakas pa rin ang habagat. Face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa, kansilado pa rin ngayong araw. Radyo natin nationwide. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Cheska San Diego, Bobadilla. At Angelo Palmones. Sa detalye, nagbabala ang Office of Civil Defense sa posibleng tuloy-tuloy ng mga pagulan sa Kanluran at Hilagang Luzon, kabilang ang Metro Manila dahil sa inaasahang paglakas ng habagat bunsod ng Bagyong Obet. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, maaaring magsimula ang pagulan ngayong araw at magpatuloy hanggang Huwebes o Biyernes. Posible ito magdulot ng pagbaha, pagguho ng lupa, pagtaas ng level ng mga ilog at pagtaas ng tubig sa mga dam at reservoir. Kaugnay nito, nagsagawa naman ng pre-disaster risk assessment ang OCD kasama ang iba pang mga ahensya at mga lokal na pamahalaan. Ito
Partner, ilang mga LGU ang nagsuspende na rin ng face-to-face classes ngayong araw na ito ng Martes, August 25 dahil sa inaasahang epekto ng habagat na palalakasin pa ng Typhoon Obed sa mga susunod na araw. Kabilang sa mga nagkansela ng in-person o face-to-face classes sa Benguet, ang Atok Preschool to High School, Public and Private, ganun din ang Bugya sa Benguet, Kapangan at Kibungan. Preschool to high school, public and private hanggang August 28 na yung sa Kibungan, partner. Sa Pangasinan naman, Infanta, all levels public and private. Sa Mangaldan, preschool hanggang high school, public and private. Santa Barbara, all levels public and private, wala hong pasok. Sa mga Tarem, Aguilar, all levels public and private, wala din hong pasok. Sa Pampanga, sa Macabebe, San Simon, Santo Tomas, all levels public and private. Mula August 25 to 26, wala na hong pasok. At sa Minalin, all levels public and private. Sa Zambales naman, Candelaria, all levels public and private, wala hong pasok. Sa Bulacan, Kalumpit, all levels public and private, wala ding pasok. Paano naman, partner? Ang tubig doon sa... Grabe naman talaga hanggang yung bewang partner. Hanggang bewang, partner. Sabi nga nila, gusto mo mag-swimming. Oh, Ay, ando na. Araw-araw, pwede. At tanong, Hindi mo kailangan- Hindi naman malinis, partner. Hindi mo kailangan lumabas ng bahay. Oo. Indoor, meron silang swimming pool. Oh, diba? Kaya nga yung mga taas ng kaso ng leptospirosis ngayon, grabe, hataw. partner. Hataw, partner. Yung pinamimigay daw na libreng gamot, partner, ubos na rin. Talaga? Hindi, sabi ng Maynila, meron silang stock eh. Sa Maynila, partner. Paano Oo. dun sa mga ibang Sabagay, lugar? dun sa ibang mga probinsya, At no? saka yung mga gamot na yan pala, partner, kailangan mong inumin ng parang 3 to 5 hanggang 7 days. So kung ang libreng ibibigay sa'yo ay maglalast lang ng 2 araw, 3 araw, kulang din Bitin. yun. Oh. Bibili ka. Oo, di, dapat yun na naimbak ng matagal. Si Ma'am Charmaine Barilla mula sa Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Charmaine, good morning. Yes po, magandang umaga din po Sir Angelo and Ma'am Cheska, maging sa ating mga tigapakinig. At naritong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan nga, habagat pa rin ang umiiral sa buong Luzon at magdudulot nga yan ng mga kalat-kalat na mga pagulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Rizal. Sa nalabing bahagi naman ng ating bansa, patuloy pa rin ang magandang panahon, ngunit paghandaan pa rin ng mga pulupulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa magiging karagayan ng ating karagatan, wala pa rin tayo nakatas na gale warning, kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit, iba yung pag-iingat pa rin sa mga papalaot sa may karagatan ng Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. At meron na nga lang tayong 2 bagyo na binabantayan sa labas ng ating PAR. Unahin na muna natin itong si Bagyong Saudel o dating si Bagyong Obet na nakalabas nga kagabi ng around 9 at 30 p.m. At huli ngayong namataan sa layong 1,180 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 150 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso ng maabot hanggang 185 kilometers per hour. At kumikilos nga yan pa-west-northwestward o kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan nga natin na dahil sa patuloy na pagkilos nito pa kanluran, ay maaari nitong apektuhan pa rin yung ating hanging habagat na siyang nakikita natin na magpapaulan, possibly starting Wednesday hanggang weekend. Asahan na po natin yung paglakas ng mga pag-ulan na dadalhin nitong habagat po natin. At ito namang si Tropical Depression at Sunny ay huli namang namataan sa layong 1,760 kilometers silangan ng Northern Luzon. At sa kasalukuyan nga, may taglay na lakas ng hangin na umabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos ngayon pahilaga sa bilis na 30 kilometers per hour. At sa nakikita nga po natin na senaryo ay dahil nga sa interaction nito dito kay Bagyong Saudel ay maaari itong patuloy na kumilos pahilaga at maaaring pumasok pa rin sa ating PAR, ngunit hindi naman natin nakikita na magla-landfall. At sa mga susunod na araw, hindi din natin inaalis yung posibilidad na maaari yang humina at maging isang low pressure area na lamang at maging parte ng sirkulasyon ni Saudel. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilla nag-uulat. Ma'am Charmaine, si Saudel saan papunta? Si Saudel po ay papunta na sa may part ng mainland China, no? Mainland. So, Okay. however, yung influence po niya sa habagat ay continuous since mananatili po siya malapit-lapit sa gilid ng ating PAR. Yung pagpasok niya ng mainland, typhoon pa rin siya. Typhoon category.
hindi po natin naalis yung possibility na medyo humina po siya before mag-landfall since nakikita na po natin ng interaction sa medyo tuyong hangin dito sa northern part po ng Pilipinas. Okay. So, ito sa may Pangasinan, La Union area, ano tong ulan na to? Na nararanasan? Yes, yung mga pag-ulan po dyan sa part ng Pangasinan, La Union, ay dulot po ng habagat. So, ina-expect po natin na magtutuloy-tuloy po yung mga paulan dyan. Naku. For the next 3 days talaga ng enhancement ng habagat and possibly po madagdagan pa yung areas in some parts ng Central Luzon, particularly Zambales, Bataan for the succeeding days at maaring bumaba pa nga yan hanggang Occidental Mindoro. Naku, kawawa naman tumataga Pampanga. Yes po, tama po. Oo, pero ang yaman nila, may swimming pool sila sa loob ng bahay. Indoor pool. may indoor pool sila sa bahay. Di ba? Ilang araw na, grabe. So, hanggang weekend to, hanggang next week pa? Sa nakikita po natin possibly hanggang weekend and by next week, may bahagyang paghina naman po ng habagat pero tuloy-tuloy pa rin yung bibiyin nitong mga pag-ulan. Okay. Ang Mindanao, Ma'am Charmaine, kasi doon naman, ang hinihingi nila doon, ulan. Ano po yun? Ang hinihingi na Mindanao, ulan. Sa part po ng Mindanao ay ina-expect po natin na patuloy pa rin yung pagiging mainit at maalinsangan po ng panahon, no? More on, aasa po sila sa mga pag-ulan due to localized thunderstorm. Oo. So, maghanda pa rin po at mag-ingat pa rin sa pagtaas ng heat index. Akala ko nag-ship na doon yung habagat last week. Hindi pa po natin nakikita yun. More on hanggang Visayas lang po. Probably Western Visayas lang kung may habagat tayo. Kasi umulan nung Biyernes, pero patikim lang. The next day, mainit na uli. Yes po, tama po. Oh, okay. Sige. So, hanggang kailan na ito? Magtutuloy-tuloy na yung malinsangang panahon sa Mindanao? Yes po, no. Sa nakikita po natin, parang hanggang sa matapos po ngayong buwan, more on localized pa rin po yung mga pag-ulan po sa Mindanao. Wow. Sige, Ma'am Charmaine, maraming salamat. Ingat po. Yes po, maraming salamat. Si Charmaine Barilla mula po sa Pag-asa. Radyo natin nationwide. Nasa 106 na barangay sa Cordillera Administrative Region ang natukoy ng Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources sa may mataas na banta ng pagguho ng lupa. Ayon sa MJB, pinakamarami ay nasa Kalinga na merong 50 high-risk na lugar. Sumusunod ang Benguet, 24, Ifugao, 22, Mountain Province, 7, Apayao, 3. Kaugnay nito, nananawagan si MGB Cordillera Director Socrates Garlan sa mga provincial, city at municipal government, gayon din sa Disaster Risk Reduction and Management Councils, i-monitor ng mabuti ang landslide-prone area. Babala ng MJB, maaaring magdulot ng pagguho ng lupa ang tuloy-tuloy na buhos ng ulan, lalo't inaasahang iiral pa rin ang habagat sa rehiyon. Gaya ng binabanggit ni Ma'am Charmaine, po pwedeng tumagal hanggang next week. Ang tinatanong nila, partner, nasa na ba yung rock netting project dyan sa may bandang norte, partner? Ikaw naman, hinahanap mo pa yung partner. Ang tagal na nga naging issue yun. Partner, bilyon! Bilyon na naging pondo galing sa kabanang bayan. Oo, ang pinag-uusapan sa impeachment, 500 million confidential fund. Ano ba nangyari dun, partner? Naigawa pero kulang or wala talaga? Hindi, overprice. Overprice. Unang-una, overprice. Sabi ng COA, overprice. So, sabihin nandun naman pala, partner. Hindi, yung overprice na nga, ghost pa. Di ba? Pambihira talaga. Hindi kaya nga naka-freeze na yung mga assets ng magkapatid na yak ng ACIS . Wala na talaga palang aasahang Ayun nga, wala nga rock netting, kaya mukhang ang ginamit yata doon, kulambo eh. Ayan. Maulanan lang yun, wala na. Sa halip na rock netting project, naging kulambo. Ano yan, lamok? Panglamok? Panglamok lang yata yung nilagay eh. Ang tanong nga, partner, bakit tahimik dito ang mga senador? Bakit walang senador na kumikibo ngayon dito sa rock netting project na ito? Ikaw naman, yung oras na nga daw nila kulang na kulang sa session, di ba? Pagpapalitin na nga partner, para daw maging one to sawa na yun sa impeachment. Wala na daw kasi silang oras, partner. Kasi partner, nakakalungkot lang na hindi na pag-uusapan yung rock netting. Bilyon-bilyon ang project dyan at mukhang may mga involved din namang mga senador? Mas matataas pa sa congressman. Pero hanggang ngayon ay hindi na uukil-kil, hindi na itatanong. Tayo nagtatanong lang, Baka partner. naman nasa bucket list or checklist nila, partner. Siguro nga. Naka-line up. Sana. Sana nga. Sige, tuloy tayo sa mga balita. Radyo natin nationwide.